Isang marahas po na protesta ang sumiklab sa China dahil po sa misteryosong pagkamatay ng isang estudyante doon. Nagalit po ang mga tao kaya sila po ay nag-protesta. Ang pagpoprotesta po sa China, mga kaistorya, ay hindi po yan karaniwan, hindi yan tinotolerate ng gobyerno nila. Ibig sabihin lang, nagpapahiwatig na may galit ang mga tao po doon sa kanilang bansa, ano, at kumbaga ay masagi mo lang ng konti ay nagagalit na agad. Kumbaga ganoon ang maaaring sitwasyon ngayon sa China. At isa pa pong latest na balita, mga kaistorya, inimpeach na po ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte. May kaugnayan po yan sa tatlong impeachment case na isinumite. Sa pagkakaalam natin, mga kaistorya, kahapon uling isang araw ay isinumite na sa opisina po ni Speaker Martin Romualdez. At maliban pa po dyan, ang hindi karaniwang pangyayari, mga kaistorya, 200 pong mambabata sa Kamara de Representantes ang nag-file ng pang-apat na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ano ang hindi karaniwan doon, Juan Historiador? Ang hindi po karaniwan, yung 200 mambabatas na yon ay pinangunahan po ni Kong Sandro Marcos. Yan po ang mga balita at impormasyon na ibabahagi sa inyo ngayon ng inyong lingkod. Paki-share po at paki-like, at kung gusto po ninyo, yung mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong uri ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Magsimula po tayo sa atin pong talakayan. Palakihin ko muna po ito. Violent protests in China after student falls to his death. Bakit ganon? Naging kahina-hinala para sa taong bayan doon sa China ang pagkamatay ng teenage boy na ito. Teenager po ito, lalaki. Mga kaistorya. May nakaaway umano ito, pero inayos naman daw noong paaralan. Kaya lang pagkagabi, nabalita ho na nahulog itong batang ito, mga kaistorya. At hinala ng taong bayan ay may cover up. So nagalit ang taong bayan, nagprotesta sila. Umaksyon po, mga kaistorya, ang mga autoridad doon. Makikita umano na binabato ng taong bayan ang mga autoridad. At gumanti naman ang mga autoridad, mga kaistorya, hinahampas nila, hinahataw nila yung taong bayan. Sa ganito kasing pagpoprotesta, mga kaistorya, dyan sa China ay maselan po dyan ang kanila pong gobyerno. Yan po ay hindi po tinotolerate ng gobyerno nila. Bakit masilan? Sa demonstrasyon, sa protesta, ang mga autoridad ng China. Kasi po, mga kaistorya, may kinalaman pa rin po yan sa COVID policies na tinatawag na 2022 White Paper Protest, kasi nagprotesta din doon noon sa China, mga kaistorya. Bakit ba naging napaka-sensational ng usapin itong COVID na ito? Kasi nabalita po kamakailan lang, mga kaistorya, na ito daw po palang COVID-19 ay nanggaling sa laboratorio at hindi galing sa hayop. Ang may sabi po niyan, mga kaistorya, ay ang CIA. The Central Intelligence Agency has assessed that the COVID-19 pandemic is more likely to have emerged from a lab rather than from nature, an agency spokesperson said on Saturday. Sabi kasi galing daw po sa unggoy, hindi naman pala. Mga kaistorya, ang sabi ng CIA ay galing daw po sa laboratorio. Ibig sabihin, kung ganoon, sinadya. Okay, tapos na tayo dyan sa balita sa China. Ito naman ang pinaka-latest. Palakihin ko muna, Vice President Sara Duterte is inimpeach po ng House of Representatives by the House of Representatives after a verified complaint was endorsed by 215 lawmakers, or over 1/3 of all members. Ayan mga kaistorya. Ibig sabihin, lusot sa Kamara ang impeachment, sa mababang kapulungan, lumusot ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Aakyat na po yan sa Senado kung ganoon. Nako, ano kaya ang mangyayari? Ay nagbanta din po, mga kaistorya, si Vice President Sara Duterte na kung siya'y magsasalita ay magkakagulo daw po. Ano kaya iyon? Ay abangan po natin ang mga susunod na balita, mga kaistorya. Eto na.
Itong pinangunahan na ito ni Congressman Sandro Marcos ang 26 na mga mambabatas upang mag-file po ng pang-apat na impeachment complaint laban kay VP Sara. Nauna na mga kaistorya na sinabi ni Secretary General Reginald Velasco ng House of Representatives na 153 umano na mambabata sa mababang kapulungan ang pumirma na sa impeachment complaint na yan. Aba, ay hindi ho karaniwan ito. Ano ho mga kaistorya? Kasi ang nanguna mismo sa fourth impeachment complaint na yan ay si Kong Sandro Marcos. Aba, ay ano kaya ang nangyayari at ano kaya ang mangyayari pa mga kaistorya? Abangan natin. Ano po? Breaking, sabi naman ni People's Tonight, may kabuuang 153 miyembro ng Kamara de Representantes ang bumuto ngayong Miyerkules, Pebrero 5. Aba? Pabor sa pagpoproseso ng 3 impeachment complaints laban kay Vice. Aba, ito yung binabanggit kanina na nauna na. Bago nagsampa pa ng pang-apat na impeachment complaint ang grupo ni na Kong Sandro Marcos. Ito pa po, mga kaistoryahan, na doble lang. Ito na susunod na. Vice President Sara Duterte has reaffirmed that she is seriously considering running in the 2028 presidential election. Aba, hindi po pala nawawala sa isip ni VP Sara na siya ay tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 presidential election. In an exclusive interview with News 5, VP Sara cited the need for reforms in the country. Aba, ano kayang klaseng reforms yun? Emphasizing the importance of making the country more competitive with the region and globally. Kayo ba'y naniniwala o hindi sa sinabi ni VP Sara? Comment po kayo mga ka-story. I'm seriously considering running in 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin. Ano kaya yun? Kasi hindi naman po nilinaw ni VP Sara kung ano yun, mga ka-story. Ano, yan po yung post po ni One News. Aba, ito pa po mga ka-story. Ayan na. Itong inulan dati ng batikos. New PhilHealth Chief, we will abide by Supreme Court ruling on fund transfer. Newly appointed Philippine PhilHealth Insurance Corporation President and Chief Executive Officer Dr. Edwin Mercado. Kailan lang po nanumpayatan? Nung kahapon o nung isang araw? Ano ho? Sa kasalukuyan po, mayroon ng proseso na nangyayari sa Supreme Court. We respect the process that the Supreme Court, wait lang, kasi may ads po, tanggalin ko muna. Kung matatanggal ko, ipalagay ko hindi, ano ho. Ayun, matatanggal. Wait lang, at nagpakarga ang baby ko. Ito kasi pag nagpakarga, pasensya na kayo, ha? Kayo po ay nanonood sa isang vlogger na dog lover. Na-distract ako. Ano ba, Amber? Ito po ang aking baby. Mga kaistorya. Kasi malaki na yung bunso ko. Ito na. Ayan po si Baby Amber. Pag nagpakarga, hindi ko po matanggihan. Pasensya na kayo. Ayan po siya. Hello YouTube. Pasensya na po. Pasensya na. Ano ba, baby? Nakadaya ko po siya. Pag ito nagpakarga, kailangan mong yakapin, kailangan mong ikis, kailangan mong haplos-haplusin, otherwise hindi ka niya titigilan. Kinakalmot-kalmot na ako sa tita. Naku, baba ka na muna. Nagbablog pa si daddy, ha? Mamaya naman. Pasensya na po kayo, mga kaistorya. Ganun po talaga ang buhay. Tuloy. Pagtyagaan nyo na si Baby Amber ko. Ang sabi po dito, mga kaistorya, ay the Supreme Court already started its oral arguments on the transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. Ayun. Which will be used for other government projects. Yan nga po yung sabi ko. Na yung daang bilyong peso naman na pera na nakapundo sa PhilHealth kasi nga sabi nga dyan sa Supreme Court kuan daw po mas na-prioritize yung investment ng PhilHealth kaysa po sa mga benefits ng mga benepisyaryo. Ang laki ng pera. Kaya ako'y pabor na i-transfer na lamang yung pera na yun
Kasi hindi po ang PhilHealth ay hindi bangko para pag-ipunan po ng pera. Kung may pera ang PhilHealth, ay di gamitin po para sa mga benepisyo ng mga members niya. Eh ang kaso hindi po ganun ang nababalita pa nga na ang dami pong pananagutan ng PhilHealth sa mga ospital na hindi agad-agad nila nababayaran, eh may pera naman pala. O ngayon, itatransfer sa National Treasury para magamit sa mga proyekto ng gobyerno, pakinabangan ng taong bayan. May mga kumukontra. Eh, ako'y pabor dun. Ano, kayo, ano ba ang masasabi ninyo dyan, mga ka-istorya? Oo na, Amber, oo na. Eto na, tapos na ako. O, yan na. Kasi kailangan mo siyang haplos-haplosin ang tiyan niya. Ganyan siya. Nakikita nyo? Pumipikit na. Yan, ganyan siya pag inaantok. Pag matutulog na siya, kailangan papakarga o kaya papayakap siya, hahaplos-haplusin mo yung kanyang tiyan. Otherwise, gigising siya. Tapos yung kamay niya, gaganyan-ganyan. Pasensya na po. Dog lover kasi talaga ako. Naku, bata pa lang po ako, hindi pa ako nag-aaral. Dog lover na po ako. Katabi ko na sa higaan ng aso ko. Ano ha? Yan po ang mga balita at impormasyon, komentaryo, reaksyon, kritisismo, opinion, kuro-kuro ng inyong lingkod na maibabahagi ko sa inyo. Paki-share po at paki-like sa mga bagong viewers po natin. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Shout out po sa lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa lagi po ninyong pagsubaybay. Sa walang sawa ninyong pagsuporta. Sa laging pag-aabang, pakikinig, panunood, pagla-like at pag-share sa mga contents ng inyong kaistorya. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.